Magandang gabi po, mga ka-BK. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento ang ibabahagi natin na mula sa tunay na pangyayari. Simulan natin. Taong 2009. Malaiba. Ako si Johnny, 28 anyos, at isa akong construction worker. Kasalukuyan akong nagtatrabaho sa Dumaguete City, kung saan naroroon ang main office ng aming kumpanya. Mahirap, mabigat, at hindi nakakatuwa ang aming trabaho. Naroroong mapaiyak ako kapag natamaan ng pako ang aking daliri. Naroong magasgas ng lagari ang aking kamay. O kung minsan, ay halos atakihin ako sa puso kapag pinili kong magpalakad-lakad sa matataas na gusaling wala pang sapat na sahig para lakaran. Wala naman akong magawa dahil nakakahiyamang aminin. Nagmula ako sa mahirap na pamilya. Ang aking mga magulang ay puro magbubukid. At ang aking dalawang kapatid ay nagsipag-asawa na sa murang edad. Bali ako ang bunso sa aming tatlo. Kada linggo ang uwi ko sa aming bahay. Alam kong pinagtatawanan ako ng aking mga kaedad. Higit pa raw kasi ako sa may asawa. Pero hinahayaan ko lang sila. Puro lang naman pagpapasarap ang kanilang ginagawa at minsan ay hindi nakatulong sa kanilang mga magulang. Ang sweldo ko ay hinahati ko para sa aking mga magulang at mga kapatid. Sama-sama sila sa iisang sakahan, kung kaya't hindi naman ako nahihirapang hagilapin sila sa tuwing makakarating ako sa bahay. Maliban sa dala kong pera, ay may mga pasalubong din ako sa aking mga magulang, mga kapatid at mga pamangkin. Kagaya ng masasarap na tinapay, candy, palaman at masasarap na ulam na minsan lang naming matikman. Ang pamangkin kong si Ron ang madalas na sumusundo sa akin sa may labasan. May motorsiklo kami. Nakatas din mula sa aking pagtatrabaho. Marunong na nun ang aking pamangkin. Kaya sa tuwing umuwi ako, ay siya ang sumusundo sa akin. At siya rin ang naghahatid sa akin patungo sa highway. Kagaya ng nakagawian, naroon na ang pamangkin kong si Ron nang makababa ako mula sa bus. Nagmamadali siyang lumapit sa akin. At binati ako. Pagkatapos ay nagmano. Napangiti ako. Malapit nang magbinata ang aking pamangkin. Pero nagpapasalamat ako dahil magalang pa rin ito. Tinanong ko siya kung nasa bahay lang ba sina mama at papa. Nakaagad namang sinagot ng aking pamangkin. Nasabik ako ng sumampa sa motorsiklo. Dahil may nakita akong naglalako ng mga kakanin. Kaya tumayo ako saglit at dumukot ng pera mula sa aking bulsa. Mukhang masarap ang kanyang tindang mga kakanin, kung kaya't natatakam akong bumili. Maliban sa biko, puto at kutsinta, ay mayroon pa itong barbecue, lumpia at bola-bola pa. Kaya naman pumili ako ng iilang biko at saka lumpia dahil paborito ko yun. Kaagad kaming umuwi matapos kami makapamili. Masayang-masaya ang aking mga magulang nang ako'y makarating. Maging si Papa ay sinasabi na magkakaroon na naman sila ng pambili ng abono para sa tanim naming mais na nasa sakahan.
Kaagad kong ibinigay sa kanila ang aking sweldo at nagpasalamat sila. Napanatag na din ang aking kalooban. Nakakadagdag sa aming konsumo ang maaani naming mais. Kung kaya't kapag nakuha ito, ay ilang buwan din kaming hindi makakabili ng bigas. Malaki-laking tipid din yun at medyo makakaluwag-luwag kahit papano. Inilabas ko ang mga pasalubong ko sa kanila at ang binili ko sa may labasan kanina. Napatingin si Mama sa akin at gayon din sa aking binili. Nagkalat ang mga lumpia at biko sa mesa. Pero nakapagtatakang wala man lamang dumadampot nun. Maging ang mga bata na mahilig sa kakanin ay hindi ito binigyang pansin at mas sinalungkat pa nila ang dala kong bag na galing sa Dumaguete. Tinanong ko si Mama kung may problema ba. Kaya naman nakita akong hilaw niyang ngiti. Saan mo ba binili ang kakanin? Tanong ni Mama. Pasagot na ako nang biglang magsalita si Ron. Sa matandang manlalako po, binili ni Uncle. Hinirap ko si Mama. Pagkatingin ko, ay nanlalaki ang mga mata nito. Usap-usapang aswang ang matandang nagtitinda ng mga kakanin. Kapag nakakain ng isang tao ng produkto na galing sa kanya, mawawalan sila ng katinuan at susundan ang ingay na mula sa huni ng aswang. Sabi pa ni Mama. Pagkadinig ko nun ay tumawa ako at tinitigan ang mga pagkain. Wala namang pinagkaiba ang mga yun. At nang langhapin ko nga, ay nakaramdam din ako ng pagkatakam din sa amoy na nagmumula sa lumpia at biko. Napailing ako at ngumisi kay Mama. Hindi ko na binigyang halaga ang nag-aalalang itsura ni Mama na parang pinagbabawalan akong kainin ng kakanin. Pero nanguya ko na ang kakanin bago pa man ako mapigilan ni Mama. Hindi kumibo si Mama at umalis sa aking harapan. Kasunod ay nagkulong sa kwarto. At dahil pagod din ako mula sa biyahe, nagtungo na lang din ako sa aking kwarto at hinayaan na si Mama. Baka inaantok lang din siya. Bumigat ang talukap ng aking mga mata at biglang nakaramdam ng matinding antok. Alam kong 2:00 pa lamang ng hapon nun at masyado pang maaga para matulog sa gabi. Pero hindi ko na napigilan ang aking mga mata para ipikit at tuluyang maglakbay sa mundo ng mga panaginip. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong nakatulog. Basta ang alam ko ay naglalakad na ako sa madilim na putikan nang magising ako. Napatid ang aking paa ng isang malaking ugat ng kahoy. Kaya naibalik ako sa aking wisyo. Napuno ng sindak ang aking pagkatao nang mapalingon-lingon ako sa paligid. Nasaan ako? Anong lugar itong kinaroonan ko? Napalunok ko at hintakot na umahon sa putikang aabot sa aking tuhod. Pamilyar sa akin ang lugar, pero hindi ko lang maalala ng malinaw kung saan nga ba ito. Ang alam ko lang ay may 2 bulto ng tao ang papalapit sa kinaroroonan ko. Tila may hawak itong mga sulot. Panay ang tawag nila sa aking pangalan. Hanggang sa makilala ko ang boses ng isa sa mga yun. Boses yun na rin, yung pamangkin ko. Nakaramdam ako ng ginhawa nang makita ang kanilang nag-aalalang mga mukha. Mabuti na lang, Uncle, at napansin kitang lumabas ng bahay kanina.
Dahil dun nasundan kita nang wala kang kaalam-alam. At dahil dun nagkaroon ako ng pagkakataong masundan kita. Sabi pa ng pamangkin ko. Kanina pa daw nila ako tinatawag, pero hindi ko raw sila marinig. Ang buong akala nila ay may suot akong headset, kaya nagmamadali sila sa paghabol sa akin. Natakot si Naron para sa akin na baka umabot ako sa ilog kung saan may malalim na bahaging marami nang nalunod noong araw. Sa mga narinig ko nin, ay hindi ko maiwasang panindigan ng balahibo. Ang kasunod kasi ng putikang kinaroroonan ko ay ang ilog na mismo, na kung saan pinaniniwala ang may nakatirang agalon hayupan. Isang uri ng aswang na kumakasangkapan ng buwaya o bayawak para makapambiktima ng tao. Minsan naman ay nag-aanyong sawa ito para madali silang makakuha ng mga biktima. Dahilan para pagbawalan ang lahat na magpunta sa nasabing ilog. Nangyari na kasi noon na kahit maraming tao ay kumagala ang aswang at nagagawang mambiktima sa gitna ng kasiyahan. Nung sandaling yun ay napatingla ako sa langit at nakita ang maliwanag na buwan. Sabi ni Ron, sa mga panahong ganito ay lumalabas daw talaga ang mga aswang. Naaakit kasi sila sa liwanag ng buwan, kaya nagagawa nilang makapagbago ng anyo. Ilan sa kanila ay nagkakaroon ng pakpak o nagiging iba't ibang klase ng hayop. Pero ang isang nilalang na nakita ni Ron ay kakaiba. Habang nagpapatuyo ako ng aking tsinelas, ay nakisilip ako sa pagitan ng mga sanga at nakita ang isang nakasayang babae. Matanda na ito at mukhang pamilyar ang itsura. Napakunot ang aking noo at pinaliit ang aking mga mata para makita ko ng malinaw ang matanda. Tama, siya nga ang yung babaeng maglalako. Sa puntong yun ay inaya na ako ni Ron na umuwi na. Pero hindi ako pumayag. Dahil binabagabag ako ng aking kuryosidad na sundan ang matandang babae. Walang nagawa ang aking mga pamangkin kung hindi sundan ako habang abala ako sa kakatingin kung saan ba dumaan ang matanda. Hindi kami makakilos kaagad. Nang sabihin na rin na ang daan ng binabagtas namin ay papunta sa sementeryo. Lumingon ako ulit at nakita ang matanda na walang lingon-lingon nagpatuloy sa kanyang pupuntahan. Kung kaya't dahan-dahan na din kami humakbang ng aking mga kasama. Ang kasama na ron na nakababata niyang kapatid ay napapahigpit ng hawak sa aking damit. Natatakot raw siya na baka biglang dumaluho ang aswang sa amin. Paliwanag naman yun ay minsan na kasi silang sinalubong ng isang babaeng may pakpak at may pangil dun sa may sangang daan nang minsang ginabi din sila ng uwi. Hindi ko na alintana ang putik mula sa aking mga paa na kahit pinatuyo ko na kanina ay nabasa pa din dahil sa hamog. Basta't walang kakurap-kurap na sinundan ko lang ang matanda at kaagad nagtago sa isang musoleo nang huminto ang matanda sa may harapang nicho. Nagsimula na ang pagkukubkob ng matandang babae. Pakiramdam ko ay may kakaibang nilalang
ang sumanib sa kanya. Nang hinahalukay niya ang lupang nakatabon sa kakalibing pa lamang nakabaong. Sa tansya ko'y ngayong araw lang ito'y nilibing. Gumapang ang kilabot sa aking buong katawan. Nang makitang isang lumang plato ang ginagawang pangkudkob ng matanda sa lupa. Nakapagtatakang nagawa niyang hukayin at maiahon ang kabaong sa kabila ng katotohanan nag-iisa lamang siya. Nang mahila na niya palabas ang kabaong, ay walang kahirap-hirap na itong binuksan at hinila ang kung sino mang nakahimlay dito. Napatakip kami ng ilong nang umalingasaw ang amoy ng gamot, kasabay ng amoy ng patay na humalo sa hangin. Pinagmamasan ko lamang ito. Ang akala ko'y tititigan lang niya ang bangkay. Pero gayon na lamang ang panghihilakbot ko na. Nang iangat niya ang kanyang kanang kamay na may matutulis na kuko at tinagpas ang liig ng bangkay pababa sa tiyan. Napangiwi ako nang makitang nilantakan nito ang laman ng bangkay. Nagsalita naman si Rico. Siya ang pamangkin ko na kapatid ni Ron. Kuya, ang alam ko, may inilibing kanina. Pero hindi daw yun inimbasa mo. Isang mayamang lalaki. Yun yung inilibing dyan. Dahil nakakadiri ang trabaho na pinagkakaabalan ng matandang babae, ay pinayuko ko ang dalawa at ako na lamang ang nananatiling nakatingin sa kanya. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata kung paano niya hinugot ang mga bituka, puso at atay ng bangkay mula sa loob ng katawan nito. Isinubo niya ang atay at nginuya na tila ba nun lang siya nakakain ng masarap na putahe. Sa bawat pagmuya nito ay naririnig ko pa ang animoy sarap niyang pagkain na nakakatakam. Sumama tuloy ang pakiramdam ko at biglang napayuko. Pakiwari ko ay sarili kong mga laman loob ang kanyang nilalantakan. Halos hindi na ako makahinga. Pero hindi ko naman magawang ilayo ang tingin ko sa kanya. Kung sana lang ay huminto na ang matanda sa kanyang ginagawa. Matapos niyang lantakan ang mga laman loob ng kawawang bangkay, ay kaagad niyang pinagpuputol-putol ang katawan at isinilid sa isang sako. Pinili niya lang ang malalaman na bahagi at tila iniwan ng ilang bahagi kagaya ng ulo, paa at mga kamay. Pagkatapos ay may inilagay ito sa kabaong at tinabunan ng lupa na parang walang anumang nangyari. Minabuti naming una siyang paalisin dahil ayaw kong malaman niya na sinusundan namin siya. Hindi ko pa nasasagot ang tungkol sa pagkakabangon ko habang natutulog at may iba na naman akong alalahanin. At ito ay ang tungkol sa babaeng manlalako na kinubkubang patay, kinain ang mga laman loob at muling pinagpuputol ang malamang bahagi ng bangkay saka isinilid sa sako. Ano kayang gagawin niya dun sa putol-putol na katawan? Sa isip-isip ko. At kagaya kanina, hindi pa din ako napilit ni Naro na umuwi dahil sinundan ko ang matanda. Wala silang nagawa kung hindi ang sumunod kung saan ako pupunta. Mabibilis ang aking mga hakbang habang walang kakurap-kurap na sinusundan ng tingin ang manlalako na nakapagtatakang
Naglalakad lang din naman. Pero bakit ang bilis yata ng mga hakbang nito? Ilang saglit pa, nakita namin nang pumasok siya sa isang maliit na kubo. Kung kaya't minuestrahan ko ang dalawa kong kasama na huwag maingay. Nanlilimahid na ako sa putik. Pero hindi ako titigil hanggat hindi nawawala ang aking pagiging mausisa tungkol sa nasabing babae. Kabadong sinilip ko ang tagpi-tagping mga tabla sa bahaging iyon ng aking kubo. Napagtanto ko, kusina pala yun. Dahil lang sa naglalagablabang apoy sa lutuan na puno ng panggatong. At may mahabang mesa kung saan nilalapag ng matanda ang mga pira-pirasong katawang mula sa sako. Naging abala ito buong gabi. Habang tinatadad ng pino ang mga laman, halos mapanganga ako at maisip ang aking mga kinain mula sa kanyang tinda kanina. Nang makita ko ang pangunahing sangkap ng kanyang pinakamasarap na lumpia, ay ang dinurog na laman ng tao. Nakatingin ako ng taimtim sa ginagawa ng matanda. Nang bigla na lamang may marinig akong suminghap. Yung pamangkin ko. Nagimbal ako nang makitang ngumisi ang matanda. Kaya't nagmamadaling dinaluhan ko ang aking mga pamangkin at inaya na upang kumaripas ng takbo. Hindi ko naalintana kung saan kami dadaan. Basta't ang alam ko lang ay kinakailangan naming makalayo sa bahay na yun. Todo takbo kami ng mga pamangkin ko hanggang sa makarating kami ng bahay. Ngayong nasaksihan namin ang kanyang nakagigimbal na gawain, ay ayoko nang bumili pa sa kanyang paninda. Aswang ang matandang manlalako at kumakain siya ng tao. Hindi lang yun. Dahil nanghihikayat pa siya ng iba na bumili at kumain sa kanyang panindang mga kakanin. Simula nun, naduduwal na sumumpa akong hindi na kailanman kakain ng mga lakong paninda. At magpahanggang ngayon, ay iniiwasan ko ba din ang bumili sa takot na makasalamuhan na naman ako ng aswang kagaya ng matandang maglalako.